should make sure that voting machines are not connected to the internet. Period. Period. Hey COMELEC, may vulnerability sa ating voting machine kasi ang rules ninyo ngayon ay nagsasabi na dapat connected yung voting machine sa internet all throughout the day. Voting machines themselves are not designed to be online. So, how are some voting systems getting online? There are firewalls separating those modems from the public internet, and that the modems are turned on for just seconds. Checking my But phone. That's all right. Skoglund says that's not enough. We're To get inside these systems, could you do more than perhaps mess up the preliminary results? Could you actually get deeper inside the system? absolutely, and that's my biggest concern. Top computer scientist Andrew Appel agrees with Skoglund. Once a hacker starts talking to the voting machine through the modem, they can hack the software in the voting machine and make it cheat in future elections. And voting machines are a bad idea. Those modems are network connections, and that leaves them vulnerable to hacking by anybody who can connect to that network. We should make sure that voting machines are not connected to the internet. Period. Period. Ito-troubleshoot mo kung konektado siya sa internet. Pagkatapos ng dry run na iyon, dapat hindi mo nagagalawin yung machine. Yun yung nakalagay sa rules. At Ang mall voting na isasagawa natin sa buong bansa na. Kasama na rin po ang internet voting para sa mga kababayan natin abroad at syempre sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan at mga nagdadalang tao nating mga kababayan. Pabobotohin na po namin kayo ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Ang tawag po natin dyan, early voting hour. In fact, para sa inyong kaalaman, sa mga kababayan natin, mga kamag-anak nyo, kakilala abroad, pabobotohin na po namin sila gamit ang kanilang cellphone, laptop at iPad lang. Internet voting na ang gagawin natin sa kanila. Hindi na nila kinakailangan pumunta pa sa embahada, sa konsulada, o kaya papadalhan sila ng envelope na naglalaman ng balota. Makakaboto na po sila gamit ang kanilang cellphone. Yung mga kamag-anak sa gagamitin natin ngayong eleksyon sa Mayo 2025. Pero alam nyo ba, ayon sa batas, Republic Act number 9369, ito yung nagtatakda ng automation ng eleksyon natin, na dapat itong COMELEC ay nag-hire ng isang established international certification entity. Ano yung trabaho nila? Isa-certify nila na yung mga hardware at software na gagamitin natin ngayong eleksyon ay working properly, securely, and accurately. Itong certification na to ang magbibigay or magpapanatag ng loob natin bilang mga botante na yung eleksyon natin ay may integridad at walang maaaring maganap na dayaan. Pero ayon sa batas, dapat ang certification na yan nalabas 90 days before the election. At yung 90 days na yan ay nung February 12, Marso na. Wala pang nilalabas ang COMELEC. Alam niyo po, siguro instead na nagkakaso ang COMELEC dito sa mga individuals na nagtatanong at may hinihinging paglilinaw sa COMELEC tungkol sa integridad ng eleksyon, ay dapat nilalabas ng COMELEC ang mga ganitong certification na naayon sa batas para naman kaming mga botante ay napapanatag. Alam niyo ba na hindi lang din si Attorney Respicio ang unang nag-raise ng concerns sa COMELEC. Kasama din dyan ang dating congressman, si dating congressman Egay Erice. Nag-raise na rin siya ng mga concerns tungkol sa COMELEC. Ano ang nangyari? Dinisqualify siya ng COMELEC. Buti na lang, naka-TRO siya, so binalik siya sa listahan ng mga kandidato. Pero yun nga, COMELEC, ang hinihiling natin, nasaan na ba ang certification na ito? Wala kami tiwala sa darating na eleksyon ito. Bakit paliwanag mo, Yusuf? Bakit? Ito na ang hukos-pokos nangyari na. Nagprinta sila ng baluta. Authentic, genuine, at readable sa ECE, Electronic 6 million ballots. Iwan ko lang kung 6 million o mas malaki. Mas malaki pa yan. 6 million lang ang report. Pero alam ko, kasi bakit alam ko? Ako po ay nagiging executive officer ng Foundation for Clean Elections. Tumulong po ako noong araw, noong may dinadayak sa dagdag bawas. Kami po ang nag-research kung paano ginagawa. Oo, kaya nga alam ko ang mga kalukuhan dyan sa COMELEC. Ngayon, umaandar na naman, magiging walang saysay ang eleksyon ngayon. Dahil, anong gawin? Ibibintayan ng mga taga-COMELEC. Wait, kasabwat si Marcos, si BBM, si Lisa, si Martin, o lahat na dyan kasabwat. Bakit? Dahil gustong ipapanalo ni BBM ang kanyang 12 na mga senatorial candidates. 12-0. Pati mga congressman nila. At yan sila magbabayad din. Kasi pagdating sa
sa counting, ang i-distribute, yun ang kasi pipilapan na nila yun. Nagtagang kayo sikben ha. Halimbawa, ang inaamin ng COMELEC na nang lumabas ang unang desisyon ng Korte Suprema na may mga kulang na kandidato na dapat ihabol, pinatigil nila ang early printing. Ilan ang balota na inamin ng tama COMELEC? lang yun. 6 million ballots. Ang 6 million ballots nagkakalaga ng 22 pesos per ballot. That's 132 million pesos. No, 132 million pesos na balota. Yun lang ang inamin nila. May punto si Yusek Ben. Paano kung 10 million ballots? Okay? At ito, tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina. Paano kung ang 6 million ballots na ito, dahil machine readable, pag sinabing machine readable, pwede mong ipasok sa Ika-count yun. ika-count kasi senador. Ang resulta. Ang resulta, party list, At tilis. pati bababa, pati sa Davao election, pwede. Kasi kasama pati ang Davao eh. Basta